Be honest, yung LDR mo ngayon, mag-work ba talaga? Or nasanay ka lang sa presence niya kahit wala siya? Kasi ito yung tanong na laging iniiwasan natin. Are you still in love or are you just afraid to be alone? Hello guys, my name is Jeff Habana. Welcome to Stateside. Welcome to our episode 1. This podcast is all about real talk. Walang filter, walang pa-impress. Just honest conversations about buhay abroad, relationships, LDR, and everything in between. Kung OFW ka, immigrant, or kahit nasa Pilipinas pero may minamahal sa malayo, you're in the right place. So today, pag-usapan natin to, is your LDR really gonna work? Kasi ang dami nagtatanong nito. I'm doing Facebook Reels na tungkol sa mga LDR and marami nagme-message sa akin asking some questions or advice. I'm not an expert. I'm just explaining or making content sa mga bagay na naiintindihan ko. And to be honest, walang straight answer sa tanong na yan. Kasi hindi naman lahat ng LDR is pare-pareho. May mga LDR na tumatagal ng taon. May mga LDR din na buwan lang, pagod na. So if you are in LDR right now, or papasok ka pa lang, and itong episode na to is para sa'yo. Unang-una, let's be honest. LDR is not romantic. Totoo yan. Hindi siya ganun karomantic. I know madaming motivational videos, mga post, na distance make the heart, at sabi, distance makes the heart grow fonder. Pero hindi nila pinapakita dito yung the other side ng LDR, yung mga missed calls, late replies, overthinking sa mga scene, at yung feeling na mag-isa ka pa rin kahit na nasa relasyon ka. Kasi ang totoo, LDR is not built sa mga kilig. Yeah. Hindi siya pampakilig. It's built on discipline. Yan ang importante, is discipline. So ito yung tanong, mag-work ba ang LDR? To be honest, hindi ko alam. Pero may mga signs na pwede mong tingnan. Hindi siya perfect, pero totoo. So unang-una na sign na tingin mong mag-work ang LDR nyo is may direction ba yung relationship nyo? Meron kayong end goal, importante yan. I mean, may plano ba or hindi pwede yung bahala na? Kasi kahit walang timeline, kung wala kayong idea kung kailan kayo magsasama ulit, hindi yan sacrifice. Waiting lang yan na walang kasiguraduhan. And the longer you stay there, the more you lose yourself. At ito yung pangalawa. Ito gasgas na. Pero napaka-importante. Consistency. Hindi yung sweet lang pag may time. Hindi pwede yung I miss you, pero hindi ka naman kinakamusta. Kasi sa LDR, communication is everything. Yan lang ang meron kayo. Hindi naman kailangan 24/7 kayong mag-usap, pero dapat nararamdaman mo. Dapat ramdam mong ikaw ang priority. Ramdam mong kahit malayo is present siya sa buhay mo. Kasi kung hindi, distance lang ang meron kayo. Walang connection. And pangatlo, you have to ask yourself, mas madalas bang panatag or mas madalas kang mag-overthink? Kasi kung araw-araw kang nagdududa, lagi mong kino-question kung mahal ka ba niya, mahal mo ba ako, that's not love anymore. That's anxiety. At hindi ka pumasok sa isang relasyon para lang maubos. At ito yung hard truth na sinasabi ng iba. Sorry to say, hindi lahat ng LDR meant to work. Ulitin ko, hindi lahat ng LDR are meant to work. At hindi dahil mayroong pagkukulang. Minsan, hindi lang talaga sapat ang love kung walang effort, walang direction,
Especially walang growth. Alam mo ang hirap ng LDR, especially sa mga OFWs. Kasi hindi lang yung distance ang kalaban nyo. Yung pagod sa work, time difference, at ang malaking factor is homesickness. Kasi minsan, syempre gusto mong may kayakap, pero ang meron ka lang is yung screen, yung FaceTime, yung video calls, yung walang physical touch. Kaya napakahirap. And doon mo marirealize, love is not just about staying. It's about surviving together, especially kung malayo kayo. So share ko lang yung aking experience. I've been to LDR many years ago. Pero ngayon magkasama na kami ng asawa ko. We met in college. So mag-boyfriend-girlfriend kami. Then I moved back to the States. Dahil ang hirap kasi yung time na yon is malaki yung magkakaiba ng communication ngayon compare sa before. Dati is magastos. Walang mga video call. So kailangan pang bili ng phone card. I remember one time is meron akong $700 phone bill. Actually, parents ko yun. Sa parents ko, kaya $700 for like a week. Dahil medyo may pagkaparaning din ako. So I always keep on calling. Asan ka na? Ba't hindi ka nagte-text? Ang hirap. Kasi hindi pa ganun ka kadali makipag-contact overseas. Pero ngayon, marami ng video calls, FaceTime, Facebook, social media. Napakadaling makipag-contact sa mahal mo sa malayo. So, anong gagawin mo? Napakasimple lang. Tanungin mo yung sarili mo. Mas magiging better ba ako sa relasyon na to? May progress ba kami? May future ba? Or puro tiis muna? Kasi kung merong oo sa mga questions na to, then you have something to fight for. Pero kung wala, maybe it's not about holding on. Maybe it's about having the courage to let go. Kasi ito yung totoo. LDR will only work for people who are both willing to close the distance someday. Hindi yung sapat na mahal kita. Dapat merong uuwi ako or magsasama tayo. Kasi kung wala nun, you're not building a future. You're just maintaining a connection. At kung isang tao lang ang willing mag-work ang LDR, hindi rin siya mag-work. Meron mapapagod. Dapat pareho kayo ng goal, pareho kayo ng path, kung gusto nyo talagang mag-work ang LDR. So if you are on LDR right now, I'm not here to tell you to quit. I'm only here to remind you. Don't lose yourself just to make it work. Kasi ang tamang tao, hindi lang mapapahintay. Gagawa yan ng paraan para hindi maghintay habang buhay. Kaya kung nakaka-relate ka sa ating episode ngayon, you already know what to do.